Man TV. Bobby Aguilar. Mga lods, wala kasi wifi kaya di ako maka-upload, pasaload nyo ako para palagi ako may upload. No. 097594266734. Kabanata 46. Nang marinig ang mga salita ni Stephen Hill, mabilis na tumango si Gary Brown bilang pagsang-ayon. Bago ito, sinubukan ni Gary na makipagsosyo kay Ray Walters para makuha ang mga karapatan ng ahensya para sa Soul Nourishment Pill. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang tumanggi si Ray, kundi pinalayas pa niya si Gary ng mga tauhan niya. Kaya, galit na sinabi ni Gary kay Stephen Hill ang tungkol sa bagay na ito, umaasa na haharapin ni Stephen si Ray sa ngalan niya. Eksakto. Anong mga kwalipikasyon ang mayroon si Ray Walters para magkaroon ng Soul Nourishment Pill? Pumayag naman si Gary Brown. Ngumuso si Stephen Hill at sinabing, mukhang kailangan nating maghanap ng oras para makausap itong si Ray Walters. Nang marinig ito, umikot ang mga mata ni Gary, at bigla niyang idinagdag, Boss Hill, mas pinahahalagahan ni Ray Walters ang Soul Nourishment Pill kaysa sa sarili niyang buhay. Sa palagay ko ay hindi niya ito papayag na ibigay ito sa iyo. Binigyan siya ni Stephen ng isang sidilang sulyap, nginisyan, at sinabing, mayroon lang siyang dalawang pagpipilian, ibigay ang Soul Nourishment Pill o mamatay. Alin sa tingin mo ang pipiliin niya? Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Gary, at sumilay ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Boss Hill, bilang kapalit sa pagbibigay sa iyo ng impormasyong ito, maaari mo ba akong bigyan ng ahensya, tama? Pinagsalikop ni Gary ang kanyang mga kamay at tumawa. Basta behave ka, natural na walang problema, walang pakialam na sagot ni Stephen Hill. Bagamat malaki at makapangyarihan ang pamilya Hill, ang kanilang pundasyon ay nasa Shiglan City. Ngayong nasa River City na sila, kailangan talaga nilang magpakain ng ilang aso. At si Gary ang perpektong kandidato. Salamat, Boss Hill. Sa sobrang tuwa, hindi napigilan ni Gary na magpasalamat. Pagkaalis ni Gary, tumawag si Stephen Hill sa telepono, naghahanda na hanapin si Ray Walters. Sa kabilang kamay, nakaupo si Bobby sa patio ng kanyang villa, nakababad sa araw. Ang mga bagong kabanata sa novel ay naipublish sa Naghihintay siya. Naghihintay para sa Soul Nourishment Pill na magwala sa River City. Malapit nang magbago ang River City, sabi ni Bobby, may ngiti sa kanyang mga labi. Sa Peterson family. Sa tulong ni Bobby, nakuha ni Alec Peterson ang proyekto ng pamilya Taylor. Sa mga araw na ito, ginugol ni Alec ang lahat ng kanyang oras sa panalo at pagkain sa mga opisyal ng gobyerno. Ngayon ay walang pagbubukod. Sa hapunan, lahat ay naglalasing. Sa puntong ito, hindi inaasahang sinabi ng mayor ng River City, narinig ba ninyo ang lahat? May bagong tableta sa River City na tinatawag na Soul Nourishment Pill. Lahat ay sumisigaw na bilhin ito. Natawa si Alec Peterson, Mayor Lee, medyo narinig ko na. Ano ba talaga itong Soul Nourishment Pill? Agad na napabulala si Mayor Lee, ang Soul Nourishment Pill na ito ay tunay na isang kayamanan. Ang pagkain ng isa lamang ay magpapasigla sa katawan, at ang regular na pag-inom nito ay maaaring magpahaba ng buhay. Oo, ngayon halos lahat ng maimpluwensyang tao sa River City ay may hawak na, sabi ng iba bilang pagsang-ayon. Asayang konti lang itong mga tabletang ito. Wala na. Ang Ray Walters na iyon, na gumagamit ng Soul Nourishment Pill, ay binago ang kanyang sarili mula sa pagkatapos sabihin iyon, ininom ni Mayor Lee ang Soul Nourishment Pill na may pahiwatig ng pagmamalaki, 1554. Tingnan mo, pero sabihin ko sa'yo, misengoat ka lang. Kung may lakas loob na kumain ito, huwag kang mag-lowlife sa isang high-class na negosyante. Hindi ko alam kung ilang kumpanya ang nakikiusap sa kanya para sa karapatan ng ahensya, sabi ng isa. Naintriga rin si Alec Peterson. Maging ang mayor ng River City ay ipinagyayabang ang Soul Nourishment Pill. Tiyak na hindi ito isang walang basehang tsismis. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming kayamanan ang bubuo nito sa palabas? Kung makakakuha siya ng isang piraso ng aksyon, maaari siyang gumawa ng isang kapalaran.
Sa pag-iisip nito, pansamantalang nagtanong si Alec, "Ladies and gentlemen, who has a soul nourishment pill? I'm willing to pay a high price for one." Nang marinig ito, iginuhit ng mga tao ang kanilang mga mata at sinabing, "Alec, sa tingin mo ba ay kayang bilhin ng pera ang lahat?" Sa ngayon, hindi mabilang ang mga tao na hindi makabili ng isa sa halagang $160,000. Eksakto, kung mayroon talagang isang tao, bakit nila ito ibebenta sa iyo? Nang marinig ang mga salitang ito, mas nabigla si Alec. Kaya naging sikat na ang soul nourishment pill. Noon pa lang, misteryosong sinabi ni Mayor Lee, "Sa totoo lang, mayroon akong natitira, ngunit kailangan kong itabi ito para sa aking sarili." Nako, Mayor Lee, bibigyan kita ng $260,000 para dito. May nagbiro. Muling iginala ni Mayor Lee ang kanyang mga mata, "Kahit na mag-alok ka ng 500,000, hindi ako magbebenta." Pagkasabi noon, bigla siyang nagpalit ng gamit at tumawa, "Pero, I can let you all take a sniff." Pagkasabi nito, inilabas ni Mayor Lee ang soul nourishment pill na may halong pagmamalaki. "Tingnan mo, pero sasabihin ko sa iyo, misenggot ka lang. Kung may lakas loob na kumain ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite." Mayor Lee, "Don't worry," sabay-sabay na sabi ng lahat. Mabilis na bumangon si Alec at tiningnan ang soul nourishment pill. Ngunit nang makita niyang malinaw ang hitsura ng tableta, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. "Mayor Lee, pakisuyong tingnan ko ng mabuti." Nag-aalalang sabi ni Alec. Nang hindi na hinintay ang pagpayag ni Mayor Lee, kinuha ni Alec ang soul nourishment pill. Sa pagtingin sa tableta sa kanyang kamay, mas lalong lumungkot ang mukha ni Alec. Hindi ba ito ang parehong uri ng tableta na ipinakita sa kanya ni Bobby ilang araw na ang nakalipas? Noong panahong iyon, sinabi pa ni Bobby na gusto niyang maging ahente si Alec, ngunit tumanggi si Alec. Kabanata 47. Kuya Alec, tapos nang maghanap. Oras na para ibalik ito sa akin. Binawi ni Mayor Lee ang soul nourishment pill. Pagkatapos, pabirong sinabi ni Mayor Lee, "Kuya Alec, mag-ingat ka, baka si Ray Walters ang magiging bagong pinakamayamang tao sa River City, na papalitan mo." Tinukso din ng iba, "Kuya Alec, delikado ang posisyon mo." Nagtawanan ang lahat, habang ang mukha ni Alec Peterson ay namumula sa awkwardness, hindi makatawa. Sa sentro ng lungsod ng River City, mayroong isang komersyal na tindahan na nagsisilbing opisina ni Ray Walters. Kamakailan lamang, ang opisina ni Ray ay maaaring ilarawan bilang isang mataong marketplace, na hindi mabilang na mayayamang individual na gustong makuha ang mga karapatan ng ahensya at kahit na monopolyo ang soul nourishment pill. Ito rin ang unang pagkakataon na naranasan ni Ray ang pakiramdam na itinaas ng iba hanggang langit. "Kuya Ray, gusto mong makita ni Direk Miller." "Kuya Ray, isang oras na naghihintay si Mr. Russell sa pinto." "Kuya Ray." Inip na ikanaway ni Ray ang kanyang kamay, "Hindi, wala akong oras." Bago ito, ang mga tinatawag na direktor ay minamaliit si Ray, ngunit ngayon ay mapait silang nagmamakaawa sa pintuan. "Salamat sa soul nourishment pill na ito," sabi ni Ray with a spog expression. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto ng opisina. "Di ba sabi ko, wala akong nakikita?" Naiinip na sigaw ni Ray. "Ray Walters, ang laking init ng ulo mo." Doon ay may pumasok na boses sa tenga ni Ray. Nilinga ni Ray ang kanyang ulo upang tumingin, nakita lamang niya si Stephen Hill na nakatayo sa pintuan, kasama si Gary Brown na malapit na sumunod sa likuran. "Mr. Hill, how come you're here?" Nagbago ang mukha ni Ray, at nagmamadali itong bumangon para salubungin siya. Ngumuso si Stephen Hill, hindi umimik, at diretsyong umupo sa sofa. "Bakit hindi ka magmadali at magbuhos ng tubig para kay Mr. Hill?" Umirap si Gary Brown. Binigyan ni Ray si Gary Brown ng masamang tingin ngunit masunurin pa ring nagbuhos ng isang basong tubig para kay Stephen Hill. "Mr. Hill, ano ang dahilan kung bakit mo ako hinahanap?" Nakaramdam ng pait si Ray na nakaupo sa tapat ni Stephen Hill. Humigop ng tubig si Stephen Hill at mahinahong sinabi, "Nabalitaan ko na mayroon kang gamot na tinatawag na soul nourishment pill,
tama ba? Nagbago ang mukha ni Ray, naisip niya sa sarili hindi maganda. Mr. Hill, ang soul nourishment pill ay talagang nasa aking mga kamay. Sigaw ni Ray at sinabi. Malamig na tumikim si Stephen Hill at sinabing, bigyan mo ako ng formula para sa soul nourishment pill, at bibigyan kita ng pera bilang kapalit. Pagkasabi noon, kinuha ni Stephen Hill ang isang bank card at inilagay ito sa mesa. Mayroong $160,000 sa card. Ang pagbili ng iyong formula ay dapat na higit pa sa sapat. Bago pa makapagsalita si Stephen Hill, nagpakitang gilas si Gary Brown sa pagiging dominante. Nag-iba ang mukha ni Ray, at hindi niya maiwasang magmura, $160,000. Para ba yan sa pagmamakaawa? Ano ang pinagkaiba mo sa pulubi? Ngumisi si Stephen Hill. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Ray. Pinandilatan niya si Stephen Hill at sinabing, Stephen Hill, huwag kang masyadong lumayo. Masyadong malayo. Nanlamig ang mukha ni Stephen Hill, at malamig niyang sinabi, how dare you talk to me like that? Sa sinabi nito, ikanaway ni Stephen Hill ang kanyang kamay, at maraming bodyguard ang sumugod at mabilis na pinasuko si Ray sa lupa. Napatingin si Stephen Hill kay Ray at sinabing, Ray Walters, ibigay mo ang formula o pilayan kita. You choice. Ang mukha ni Ray ay sobrang pangit, at saglit, hindi siya umimik. Hindi nagsasalita. Tumango si Stephen Hill, break his legs for me. Oo. Sigaw ng mga bodyguard at babaliin na sana ang mga binti ni Ray. Maghintay. Nang makita ito, nagmamadaling sumigaw si Ray. Tumangala siya kay Stephen Hill at sinabing may pilit ng ngiti, Mr. Hill, hindi naman sa ayaw kong ibigay ito sa iyo, pero higit sa lahat. Wala rin akong formula. This soul nourishment pill ibinenta sa akin ng iba. Ibang tao. Kumunot ang noo ni Stephen Hill, nagtatanong, sino? Kumurap-kurap ang mga mata ni Ray at sinabing, ito ay isang matandang Chinese medicine na doktor. Paano ito? I'll arrange a meeting with him for you after 3 days, okay lang ba? Tumingin si Stephen Hill kay Ray, nag-isip sandali, at pagkatapos ay malamig na ngumuso, fine, but I'm warning you, if you dare to play with me, don't blame me for being rude. I wouldn't dare, I wouldn't dare. Sabi ni Ray na pilit na ngumiti. Kinaweyan ni Stephen Hill ang kanyang kamay at umalis sa opisina ni Ray kasama ang kanyang mga tao. Pagkaalis niya ay dumura si Ray sa lupa. What shit? Maghintay ka lang. Galit na nagmura si Ray. Pagkatapos, umalis si Ray sa opisina, dumiretso sa Dragon Rising Community. Sa oras na ito, si Bobby ay nasa isang malaking asyenda, na bahagyang nakapikit, humihinga sa loob at labas. Mr. Aguilar. Si Ray, pawis na pawis, tumakbo sa gilid ni Bobby, mukhang galit na galit. Dahan-daang iminulat ni Bobby ang kanyang mga mata at tumingin kay Ray. Ano ba, nagmamadali ka? Mahinahong sabi ni Bobby. Pinunasan ni Ray ang pawis sa kanyang mukha at mabilis na sinabi, nahanap ako ni Stephen Hill, binigyan niya ako ng $160,000, hiniling sa akin na ibigay ang formula. Nanatiling kalmado ang mukha ni Bobby, hindi nagulat. Nahulaan na niya kanina na magiging interesado ang pamilya Hill sa formula na ito. Ano ang sinabi mo? Mahinahong tanong ni Bobby. Nagsinungaling ako sa kanya na ang formula ay ibinigay sa akin ng isang matandang doktor ng Chinese medicine, at nangako akong makipagkita sa kanya sa matandang doktor sa loob ng 3 araw. Maingat na sagot ni Ray. Mr. Aguilar, please don't blame me. Gusto ni Stephen Hill na pilitin ang mga binti ko, at wala akong ibang choice kundi gamitin ang diskarteng ito. Nagmamadaling dagdag ni Ray. Walang sinabi si Bobby. Sumandal siya, nakatingin sa malayo, at mahinahong sinabi, mabuti ang ginawa mo, Ray. Ayusin mo ito, at pagkaraan ng 3 araw, dalhin ang lahat ng gusto ng formula sa isang grand mansion. Sa oras na iyon, pipili ako ng isang kumpanyang may makipagtulungan. Kabanata 48. Nang marinig ang mga salita ni Bobby, tila nadismaya si Ray Walters. Inaasahan niyang umasa sa soul nourishment pill para sa pagbabago.
Kung ibibigay ito sa ibang partner, mawawala ang advantage. Bagamat naisip niya, hindi umimik si Ray at tumango na lang siya bilang pagsang-ayon. Nakita ni Bobby ang mga iniisip ni Ray at natawa, huwag kang mag-alala, ang eksklusibong pamamahagi ng Soul Nourishment Pill ay palaging nasa iyong mga kamay. Tuwang-tuwa si Ray nang marinig niya ito at nagmamadaling tumango, salamat, Mr. Aguilar. Mabilis na ikinalat ni Ray ang balita. Para sa isang oras, ang buong River City ay tinatalakay ang bagay na ito. Estate ng pamilya Taylor. Si Emily Taylor, na palaging malamig at mapagmataas, ay nakakagulat na nagsuot ng apron ngayon, naghuhuni ng isang himig, at abala sa kusina ng masaya. Miss, you better go rest. Hindi mabilang na tao ang nakapalibot sa kanya, puno ng pag-aalala ang mga mukha nila, sa takot na baka aksidenteng masaktan ni Emily ang sarili. Mapait na ngiti din ang sinabi ng sekretarya, Miss, how can you do such coursework? Kaming mga katulong ang bahala dito. Pero hindi pinansin ni Emily. Sa kauna-unahang pagkakataon, alam niya na ang pagluluto ay maaaring maging napakasayang bagay. At ang dahilan ng lahat ng ito ay si Bobby ay darating para sa hapunan ngayong gabi, kaya si Emily ay personal na nagluluto. Nang gabing iyon, maingat na pinalamutian ni Emily ang silid. Malamlam na ilaw, isang mesang puno ng masasarap na pagkain, at isang bote ng 1,982 red wine. Lahat ng mga katulong ay pinaalis ni Emily. Sa malaking silid, si Bobby at Emily Taylor lamang ang naiwan. Ikaw, gumawa ng lahat ng ito. Hindi makapaniwalang tanong ni Bobby. Paanong ang isang mayamang babae na tulad ni Emily Taylor ay naging napakamaparaan? Subukan ito at tingnan kung paano ito lasa. Sabi ni Emily na inaabangan. Nagmamadaling kinuha ni Bobby ang chopsticks niya at kumain. Unang kagat pa lang ay naging berde na ang mukha ni Bobby. Ito ay fucking hindi nakakain. Masarap ba? Napakurap-kurap si Emily at excited na tanong. Nang makita ang sabik na tingin ni Emily, hindi na kayanan ni Bobby na crush siya, kaya pinilit niyang sabihin, oo. Masarap, lalo na't masarap. Talaga. Ang mapagpasyang kagandahan ng Ice Mountain ngayon ay tila nasa sabik na parang isang batang babae. Talaga. Mariing tumango si Bobby. Pagkatapos kumain ka pa. Napangiti si Emily. Bobby. Pagkatapos maghirap sa pagkain, naglakad-lakad sina Bobby at Emily sa paligid ng manor, ninanamnam ang liwanag ng buwan. Naamoy ang mahinang halimuyak ni Emily, medyo nangangati ang puso ni Bobby. Palihim niyang tiningnan ang profile ni Emily, pakiramdam niya ay sasabog ang puso niya. Nag-ipon ng lakas ng loob si Bobby at maingat na inabot ang kamay ni Emily. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Emily, Bobby. Natakot si Bobby at agad na binawi ang kamay niya. Anong meron? Tanong ni Bobby. Tumingin si Emily sa langit at sinabing, gusto mo ba ang ganitong uri ng buhay? Nagulat si Bobby, hindi niya masyadong naintindihan ang sinabi ni Emily. Anong klaseng buhay ba ang tinutukoy mo? Naguguluhang tanong ni Bobby. Ngumiti si Emily at nagtanong, are you tired recently? Naisip ito ni Bobby, pagkatapos ay mapait na sumagot, siguro konti. Sa katunayan, ang kamakailang buhay ni Bobby ay medyo nakakapagod, na halos walang oras ng pahinga. Tumawa si Emily at sinabing, how about I support you then? Nagulat si Bobby, umiling, at nagtanong, bakit biglaan? Sabi ni Emily, kung hindi mo gusto ang ganitong buhay, kaya kitang suportahan. Naisip ni Bobby na nagbibiro si Emily, kaya tumawa siyang tumugon, kung gayon, magiging maingat akong lalaki, at paano ako makakabili ng singsing sa kasal at kasal. Seryosong tumingin si Emily kay Bobby at sinabing, ang singsing sa kasal ay hindi kailangang bilhin ng isang lalaki, at hindi rin kailangang ikaw ang mag-ayos ng kasal. Kung payag ka, ako ang bibili ng singsing at ako ang mag-aayos ng kasal. Nang marinig ang sinabi ni Emily, natigilan si Bobby. Nilingan niya si Emily at same time na sinabi, maaaring medyo pagod ako kamakailan, ngunit lubos akong nasiyahan. Bago kita makilala, para akong bangkay na naglalakad, walang patutunguhan at walang layunin. Pagkatapos mong makilala,
nahanap ko na ang kahulugan ng pakikibaka. Sa puntong ito, huminga ng malalim si Bobby at nagpatuloy, Miss Taylor, bigyan mo ako ng 1 taon ng higit pa. Sa 1 taon, pupunta ako sa pamilya Taylor para mag-propose, at bibigyan kita ng isang engranding kasal. Medyo naging ambiguous ang atmosphere. Ang kanilang mga panata ay tila nagpabalik sa kanila sa kanilang kabataan. Ngunit bahagyang nagpakilos si Emily sa sinabi ni Bobby. Sige, nakangiting sabi ni Emily. Sa 1 taon, hihintayin ko na bigyan mo ako ng engranding kasal. Pagkaalis ni Bobby. Matagal na nakaupo si Emily sa looban. Hindi napigilan ng sekretarya na lumapit sa kanya at bumantong hininga, Miss, pakiramdam ko nagbago ka na. Tumingin sa kanya si Emily at ngumiti, paano ako nagbago? Sinabi ng kalihim na may mapait na ngiti, bago kami dumating sa River City, lagi naming hinahangaan ang iyong katalinuhan at pagiging mapagpasyahan. Sinabi mo rin na kung si Bobby ay isang walang kwentang tao, aalis ka sa River City at tatanggihan ang proposal ng kasal. Pero ngayon, parang wala kang pakialam kung successful ba si Bobby o hindi, parang nag-transform ka mula sa isang matalino at matalinong reyna tungo sa isang babaeng katabi. Ngumiti lang si Emily, hindi inaamin o tinatanggi. Tulad ng sinabi ng sekretarya, nang hindi nalalaman, si Emily ay tumigil sa pag-aalala kung si Bobby ay maaaring maging matagumpay. I respect Bobby's choice, ngiti ni Emily. Kung ayaw na niyang mahirapan, susuportahan ko siya. Kung gusto niyang magtagumpay, gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Obviously, pinili ni Bobby ang huli. Kabanata 49. Madali para kay Emily Taylor na tumulong sa isang tao. Ilang salita lang ay maaaring maging nangungunang negosyante sa River City, o maging si Chazelle. Ang kabanatang ito ay na-updated ng Nobe.com. Gayunpaman, kung gusto ni Bobby na makarating sa capital city, kailangan niya ang sarili niyang kakayahan. Alam na alam ito ni Emily, kaya sa halip na alisin ang mga hadlang para kay Bobby, nilayo niyang hayaan itong lumaki habang tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Ang sekretarya sa tabi niya ay mahinang bumantong hininga, bumulong, love, it's such a lesson. Who could have imagined that the famous Emily Taylor from Capital City will fall in love in a small town like River City? Mula nang ikalat ni Ray Walters ang balita, umiikot na ito sa River City. Hindi lamang nauugnay sa kumpanya ng mga halamang gamot ngunit kahit na ang ilang makapangyarihang negosyante ng real estate ay nais na makilahok. Kamakailan lamang, sinusundan ni Gary Brown si Stephen Hill kahit saan na parang isang tapat na aso. Mr. Hill, ano ang ibig sabihin ng mga aksyon ni Ray Walters? Bakit siya lantarang pumipili ng kapareha? Pinuno ni Gary Brown ng tubig ang baso ni Stephen Hill habang nagtatanong. Sinulyapan siya ni Stephen at walang pakialam na sinabi, ideya siguro ng matandang Chinese na doktor na iyon. Lahat ng mga mahuhusay na taong ito ay mayabang. Understandable. Tumango si Gary, pagkatapos ay nambobola, totoo iyon, sino sa River City ang may higit na kapangyarihan kaysa sa pamilya ng Hill? Hindi nagsalita si Stephen, pero baka sa mukha niya ang pagmamalaki. Hanggat hindi nakikisali ang pamilya Taylor, sinong maglalakas loob na makipagkompetensya sa akin, Stephen Hill? Naisip niya sa sarili. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw na. Noong araw na iyon, napuno ng mga luxury car ang entrance ng No. Isang grand mansion, dahil maraming mayayamang negosyante ang naghihintay doon. Kung sinunod lang natin ang payo ni Mr. Aguilar noon, hindi na sana natin kailangang pumunta ngayon at makipagpaligsahan. Hindi napigilan ni Derek Peterson na magreklamo. Bahagyang napabuntong hininga din si Alec Peterson, akala ko wala talagang kakayahan si Bobby. I didn't expect. No wonder the Taylor family supports him. Parehong pinagsisihan ng mga lalaki ang kanilang mga desisyon, ngunit huli na ang lahat. Sa Great Hall, maraming negosyante ang nagbubulungan, hindi alam ang pinagmulan nitong tinaguriang matandang Chinese na doktor. Sa sandaling ito, biglang tumahimik ang eksena. Pagtingin, nakita sina Stephen Hill at Gary Brown na naglalakad mula sa labas.
Ang pagdating ni Stephen ay agad na nagbigay anino sa puso ng lahat. Alam ng lahat ang kapangyarihan ng pamilyang Hill, top tier sila kahit sa Choiseul, pabayaan ang isang maliit na bayan tulad ng River City. Mr. Hill, hindi ko inaasahan na darating ka rin. Mabilis na nag-react ang isang negosyante at sumugod para pasayahin siya. Kung nandoon si Stephen, walang makakalaban sa kanya. Dahil hindi sila makakalaban, mas mabuting pasayahin si Stephen at pagkatapos ay kunin ang mga karapatan ng ahensya mula sa kanya. Hindi nagtagal, ang mga matandang slickers na ito ay natauhan at sumugod ng isa-isa. Dad, dapat ba tayong pumunta? Tanong ni Derek. Umiling si Alec at sinabing, ang relasyon natin sa pamilya Hill ay hindi na magkatugma. Ang pagpunta doon ay magiging kahihiyan lamang. Totoo. Tumango si Derek at saka ngumiti, mukhang hindi alam ni Stephen na ang soul nourishment pill ay gawa ni Bobby. Sa pagharap sa pambabola ng lahat, si Stephen ay tila lalong nagmamalaki. Sa kanyang mga mata, hindi niya masyadong inisip ang mga negosyante ng River City. Nakita niya ang mga tinaguriang matagumpay na tao sa River City na walang iba kundi ang mga langgam sa ibaba, na hindi dapat banggitin. Pero ngayon, para magkaroon ng foothold sa River City, kailangan niya ang suporta nila, kaya kahit minalas niya ang mga ito, isa-isa pa rin niyang hinarap ang mga ito. Honey, ang galing mo. Bulong ni Sylvia Johnson kay Gary Brown. As long as we cling to the Hill family, we'll make a fortune in the future, right? Naningkit ang mga mata ni Sylvia. Gary grinned with pride, natural. Sa sandaling ito, nakita niyang pumasok si Bobby mula sa labas. Nanlamig agad ang mukha ni Gary nang makita si Bobby. Anong ginagawa niya dito? May bakas din ng pagkasuklam sa mga mata ni Sylvia. Ngumuso si Gary at lumapit kay Bobby kasama si Sylvia. Bobby, sinusubukan mo rin bang pumasok sa negosyong ito? Panunuya ni Gary. Sinulyapan siya ni Bobby at sinabing may kalahating ngiti, oo. Ngumisi si Gary, Bobby, sa tingin mo ba dahil malapit ka lang kay Ray Walters, mapapasali ka sa negosyong ito? Let me tell you, it's impossible. This deal is arranged by Mr. Hill who holds the power of life and death. With that, Gary changed his tone and said with some pride, ngunit hindi ako pareho, nagkaroon ako ng pagkakataong makalapit kay Mr. Hill ng maaga. Ang galing ni Hobby. Agad namang sumingit si Sylvia. Then, Sylvia looked at Bobby and mocked, kaya nga sabi ko, ability is innate. A loser is a loser, kahit kumapit sila sa Taylor family, talo pa rin sila. Kabanata 50. Sinulyapan sila ni Bobby at malamig na sinabi, mga tanga. Pagkatapos sabihin iyon, pumasok si Bobby sa venue kasama si Edward Green. Damn, he actually dared to curse at me. Napasimangot si Sylvia Johnson. Gary Brown sneered, no big deal, hindi siya magiging mayabang ng matagal. Pagkatapos, sinabi ni Gary Brown kay Stephen Hill ang tungkol sa pagdating ni Bobby. Hindi napigilan ni Stephen Hill na matawa nang marinig ito, anong biro? How could this kind of business involve such a useless person? Oo, iyon din ang iniisip ko. Sigaw din ni Gary Brown. Karamihan sa mga negosyante ay natipon sa paligid ng Stephen Hill. Alam nilang lahat ang tungkol sa mga salungatan sa pagitan ni Bobby at ng pamilyang Hill, kaya walang gustong lumapit kay Bobby. Mr. Stephen Hill, kapag kumain ka ng karne, huwag mong kalimutang painumin kami ng sopas. Tama, Mr. Hill, bigyan mo lang kami ng first-level agency. Magagawa ng aming pabrika ang OEM para sa iyong kumpanya. Gayunpaman, kumilos si Stephen Hill na parang walang narinig at nakitang-nakita si Bobby. Iniisip ang kanyang anak na si Benjamin Hill na nakahiga pa rin sa kama, hiniling ni Stephen Hill na mapunit niya si Bobby. Sinundan ng ilang tao ang tingin ni Stephen Hill at mabilis na nakita ang sitwasyon. Nako, hindi ko inaasahan na nandito rin si Bobby. Isang negosyante ang sadyang sumigaw at saka pumunta kay Bobby. Ang mga negosyanteng ito ay pinangalan ng Joachim, isang pinuno sa industriya ng Miller ng mga halamang gamot ng River City.
Gayunpaman, sa engranding pamamaraan ng River City, hindi gaanong naabot si Joachim Miller. Niwala siyang mga kwalipikasyon para dumalo sa mga piging ng pamilya Taylor. Subaybayan ang kasalukuyang novel sa Novel.com. Kung ang pamilyang Miller ay maaaring samantalahin ang pagkakataon na makipagtulungan sa pamilya ng Hill sa pagkakataong ito, nagkaroon sila ng pagkakataon na maging isa sa mga nangungunang aristokratiko pamilya sa River City. Para pasayahin si Stephen Hill, si Joachim Miller ang nagkusa na lumapit kay Bobby. Mr. Aguilar, bakit nandito ka rin? Tanong ni Joachim Miller na nagkukunwaring pag-aalala. Tumingin sa kanya si Bobby at nagtanong, kilala ba kita? Tumawa si Joachim Miller, hindi mo ako kilala, pero kilala kita. Medyo sikat ka sa River City, sinong hindi nakakaalam na ikaw ang numero 1 green turtle sa River City natin? Pagkasabi nun, humagalpak ng tawa si Joachim Miller. Hindi nagalit si Bobby, ngunit tumingin lang kay Joachim Miller at sinabing may malamig na ngiti, sa palagay mo ba ang kasiya siyang pamilya ng Hill ay magbibigay sa iyo ng mga kwalipikasyon upang makasali sa negosyo ng soul nourishment pill? Tumawa si Joachim Miller at sinabing, ano pa ba? Dapat ko bang pakiusapan ka? Ang pagpapasaya sa akin ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Walang pakialam na sabi ni Bobby. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Joachim Miller na matawa. Ang pagmamayabang ay walang halaga. Ngumisi si Joachim Miller. Ang sabi ng matandang Chinese medicine na doktor na iyon ay gusto niyang humanap ng isang makapangyarihang kumpanya na makakatuwang. Sino ang pinakamakapangyarihan? Halatang si Mr. Stephen Hill iyon. What about you? Anong kapangyarihan meron ka? Tumingin lang si Bobby kay Joachim Miller at sinabing may malamig na ngiti, sa totoo lang, wala akong gaanong kapangyarihan, pero siguro ako ang matandang doktor ng Chinese medicine. Hahaha. Lalong lumakas ang tawa ni Joachim Miller. Kung ikaw ang matandang Chinese medicine na doktor, isusulat ko ang pangalan ko na Joachim Miller ng pabalik-balik. Si Bobby ay hindi makapag-abala na makipagtalo sa tulad ng isang maliit na tao at ibinalik ang kanyang ulo, hindi pinansin. Si Joachim Miller ay hindi rin isang self-masochist. Tumakbo siya pabalik sa gilid ni Stephen Hill, tulad ng isang matandang habang naghihintay ng papuri ng kanyang amo. Sinulyapan ni Stephen Hill si Joachim Miller at mahinang sinabi, magaling. Salamat, Mr. Hill. Tuwang-tuwa si Joachim Miller. Kasunod nito, ang iba pang mga negosyante ay pumunta rin sa mukha ni Bobby, nanunuya, at umaarteng mayabang. Nakaharap sa mga mukha ng mga taong ito, nanatiling tahimik si Bobby. Tiningnan lang niya sila ng malamig at tahimik na kabisado ang kanilang hitsura. Hindi nagtagal, lumapit si Stephen Hill sa mukha ni Bobby. Tumingin siya kay Bobby at sinabing, hindi ko alam kung bakit ka nandito, para ipahiya mo ang sarili mo. Ang nagpapahiya sa sarili ay hindi ako, kundi ikaw. Ngumisi si Bobby. At the sound of this, Stephen Hill snorted, titingnan ko kung hanggang kailan mo kayang panatilihin ang iyong kayabangan. Sa sandaling ito, lumabas si Ray Walters mula sa backstage. Ang kanyang hitsura ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Nagsimulang gumalaw ang lahat papunta kay Ray Walters. Bobby, dahan-dahan nating ayusin ang mga account natin. Iniwan ni Stephen Hill ang tanong na ito at pumunta rin kay Ray Walters. Ray, nasaan ang matandang Chinese medicine na doktor? Mr. Ray, pakibilisan at yayain ang matandang Chinese medicine na doktor na iyon palabas. Nang makita ang sabik na ekspresyon ng lahat, si Ray Walters ay nakaramdam ng kaunting kasiyahan. Tumikim siya at sinabing, please, everyone, calm down. Alam kong lahat ay gustong kumuha ng Race Eta ng Soul Nourishment Pill, kaya pasensya na. Cut the crap, ilabas mo na lang ang matandang Chinese medicine na doktor. Naiinip na sabi ni Stephen Hill. Sinulyapan ni Ray Walters si Stephen Hill at tumawa, sabik na sabik ka, umalis ka kung hindi ka makapaghintay.